Kyrie Irving gustong-gusto ang one-on-one. Gustong paikliin ang regular season. LeBron mas piniling hindi maglaro para mag-focus sa natitirang bahagi ng season. Mensahe ni Durant kay Curry isang magandang rason kung bakit babalik sa Warriors. Matapos sinabi ni Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving na paikliin ang regular season ng NBA, hindi naman siya tutol sa pagkakaroon ng bagong event sa All-Star Weekend. Nang tanungin siya ng Fox 1 reporter na si Rachel Nichols kung open siya sa ideya ng isang one-on-one tournament, sinabi ni Irving na hindi siya tutol dito. Iniulat na napag-uusapan na ito bilang isang posibilidad at para kay Irving, maaring senyales ito na malapit na itong mangyari. Open ako dyan, sabi niya, ayon sa post ni Nichols sa X. Kapag may usok, may apoy at matagal nang may apoy para sa one-on-one. Nang ipahayag ni Nichols na maaaring may ilang NBA players na hindi magiging pabor dito dahil sa posibilidad ng kahihiyan, hindi sumang-ayon si Irving. Sa halip, itinuro niya ang entertainment value nito para sa mga manonood, hindi sa may nahihiya, sabi ni Irving. Sa tingin ko, kailangang magkaroon muna ng appreciation sa ginagawa natin dahil iba ang paraan ng pagkomento sa one-on-one kumpara sa 5-on-5. May kakaibang halaga ang isang solong match-up na lumalagpas sa tradisyonal na format ngayon. Kaya siguro kung malilikha natin yon, game ako. Kyrie Irving nanawagan ng mas maikling NBA regular season matapos alalahanin ni Kyrie Irving ang Game 7 ng 2016 NBA Finals. Iminungkahi niyang gawing mas maikli ang regular season ng NBA. Bago sumali sa Mavericks, si Irving ang nag-shoot ng pinakamahalagang shot sa kasaysayan ng Cleveland Cavaliers na nagbigay sa kanila ng unang kampyonato sa isang matinding best-of-7 series versus Golden State Warriors. Habang nasa dating Oracle Arena ng Warriors para sa All-Star Weekend, tinanong si Irving kung anong mga pagbabago ang nais niyang makita sa NBA. Bukod sa pagpapahaba ng All-Star break, hinimok din niya ang liga na paikliin ang regular season ayon kay Jerry Donatien ng Clutch Points. Siguro isang pinaikling season at mas mahabang All-Star break, sabi ni Irving. Hindi ito ang unang pagkakataon na iminungkahi ng isang NBA player na paikliin ang regular season. Ang masikip na 82 larong schedule ay madalas na nagiging pabigat sa mga manlalaro. Kaya marami ang naniniwalang ito ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga injury sa buong liga, lalo na ngayong 2024-25 season. Dahil ang superstar ng Los Angeles Lakers na si Luka Doncic ay hindi nakapaglaro ng halos 6 na linggo matapos magtamo ng injury noong Pasko. Pagkatapos ng matrade si Doncic sa Lakers kapalit ni All-Star center Anthony Davis, agad namang nagtamo ng left abductor strain si Davis. Inaasahang mawawala siya sa laro ng ilang linggo. Kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo kay Kyrie Irving? Speaking of injury, ang superstar na si LeBron James ay hindi nakapaglaro sa All-Star nitong Lunes ng araw, ayon kay Tim Reynolds ng Associated Press. Sinabi ni James sa mga reporter na hindi siya maglalaro dahil sa patuloy na pananakit ng kanyang paa at bukong-bukong. Wala ring ipapalit kay James bago magsimula ang laro, ayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Si James, 40 taong gulang, ay nakatakda sanang maglaro sa kanyang ika-11 All-Star Game. Sa kabila ng kanyang edad na natiling halos malusog si James ngayong season, naglaro sa 48 sa 52 laro ng Lakers bago ang All-Star break, bagamat patuloy siyang may iniindang injury sa paa buong taon. Bagamat siguradong madidismaya ang mga fans sa kanyang pagkawala, naramdaman ng veteranong manlalaro na mas mabuting magpahinga na lang siya kaysa ipagsapalaran ang mas malalang injury sa kanyang paa o bukong-bukong. Kailangan kong pangalagaan ang sarili ko pagdating sa mga injury, sabi ni James ayon kay Vincent Goodwill ng Yahoo Sports. Ayon kay Dan Woik ng The Los Angeles Times, umaasa si James na makakalaro siya laban sa Charlotte Hornets sa Miyerkules. Ang 21 All-Star selections ni James ay ang pinakamarami sa kasaysayan ng NBA matapos niyang malampasan si Kareem Abdul-Jabbar 2 taon na ang nakalipas, simula noong 2005. Kada taon ay napipili siyang All-Star. Si James na 3 beses nang nanalo ng NBA All-Star Game MVP ay may pagkakataong gumawa ng kasaysayan sa linggo kung mananalo siya ng pang-4 na MVP trophy, isang bagay na nagawa lamang ni Kobe Bryant at Bob Pettit. Gayunpaman, kakailanganin niyang subukang makamit ito sa susunod na taon kung mapipili siyang muli sa All-Star Game. Matapos ang kanyang pagkawala sa All-Star Game, muling nag-focus si James sa kanyang atensyon sa regular season. Nag-a-average siya ng
24.3 points, 9 assists, and 7.7 rebounds per game this season at pinangunahan ng Lakers sa 32-20 record, sapat para sa ikalimang pwesto sa Western Conference. Patuloy pang nag-a-adjust sina James at ang Lakers sa kanilang bagong roster na tampok si Luka Doncic na nakuha mula sa Dallas Mavericks kapalit ni Anthony Davis. Ang trade para kay Doncic ay maaaring maging susi upang maabot ng Lakers ang NBA Finals, kaya't posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni James na magpahinga sa event na ito. Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors guard na si Steph Curry at Phoenix Suns forward na si Kevin Durant ay muling nagkasama nitong Lunes. Naglaro para sa parehong team sa 2025 NBA All-Star Game. Ang former teammate players ay napili upang maging bahagi ng koponan ni NBA legend Shaquille O'Neal, ang Shaq's OGs, bilang bahagi ng bagong format. Sa kanilang unang laro ng gabi, tinulungan ni Curry ang Shaq's OGs na talunin ang Candace Parker's Rising Stars 42-35. Matapos ang panalo, umusad sina Curry, Durant at ang Shaq's OGs sa All-Star Championship Game kung saan nakaharap nila ang Denver Nuggets center na si Nikola Jokic at ang koponan ni Charles Barkley, ang Chuck's Global Stars. Dahil sa late game outburst ni Curry na ipanalo ng Shaq's OGs ang kampyonato sa score na 41-25. Dahil sa kanyang performance sa All-Star Game, si Curry, isang 4 na beses na NBA champion, ay tinanghal na 2025 All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player. Ginawa niya ito sa harap ng kanyang home crowd sa Chase Center sa San Francisco, California. Matapos ipahayag ni NBA Commissioner Adam Silver si Curry bilang MVP, makikita ang agarang reaksyon ni Durant sa balita, kabilang ang ilang awkward na fist pumps. Sa loob ng 2 All-Star Games, nagtapos si Curry sa araw na may 23 points in 7 of 17 shooting and 6 of 16 from the 3-point range, 10 rebounds, and 2 assists. Naging pinakamatandang guard din siya sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng All-Star Game MVP. Ginawa niya ito sa harap mismo ng kanyang home crowd sa Chase Center sa San Francisco, California. Ang superstar duo ay nanalo rin ng 2 NBA championships at isang gold medal sa 2024 Olympics. Matapos ang laro, nagbigay ng pahayag si Kevin Durant tungkol kay Steph Curry. Durant sa The Game: napakadaling makipaglaro kay Steph. Hindi siya humihingi ng bola. Wala siyang demanding na personalidad. Naglalaro lang siya ayon sa flow ng laro. At ang mga ganitong uri ng manlalaro ang madaling katrabaho sa court. Bagay na isang pahiwatig, mga kaibigan, na gusto pa ring maglaro ni Durant kasama si Stephen Curry. Samantala, sa kanyang ika-15 All-Star appearance, nagtala lang si Durant ng 4 na puntos sa 2 of 9 shooting. Malayo ang narating ni Durant nang magkasama sila ni Curry sa Golden State Warriors sa loob ng 3 season mula 2016 until 2019. Magkasama nilang naihatid ang 2 kampyonato sa Warriors, kung saan parehong NBA Finals MVP si Durant. Sa huling season niya sa Golden State, parehong nagtamo ng season-ending injuries sina Durant at Klay Thompson sa NBA Finals laban sa Toronto Raptors, na naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa serye at nagtapos sa Durant era sa Bay Area. Anong masasabi niyo, mga kaibigan, sa mensahe ni Durant kay Curry? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.